Parang may naamoy ako hindi maganda. Hi guys, so nandito kami sa aming school, Bulacan State University. Yan, baba natin konti. So wala pa po yung dalawa naming ka-group dahil 12 papasok namin, kami maagang pumasok kasi umatin kami ng leadership training. So kakain muna kami. Bye guys. So yan guys, papasok na kami sa isa naming klase. Wala pa rin si Rayceline. Ere na si Nicole. Rixel! Aray ko! Pose with the pants! Intro, pasok. Hi guys! 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 Hi guys, welcome back to our YouTube channel. So we are the EPED students. So wala po si Racy ngayon kasi kailangan niya umuwi ng maaga. Pero ayun. So for today's video, we're gonna show you the problem of the student regarding on their mental health in the 21st century education. And as a future educator, we will show you and we will provide the solutions that will help you to have a good and healthy mental health. In this video, we're gonna show you the available resources that will accomplish solutions. And also, magkakaroon po kami ng challenge para sa inyo. Yung question po ay sasagutin nyo sa comment section. The question is, how the 21st century education affect your mental health? So don't forget to like, share, Subscribe and click the notification bell button for more incoming videos. So enjoy watching! So guys, what is mental health? Mental health is a person emotional, psychological, and social well-being. It's how a person thinks, feels, and acts, and how they deal with distress, relate to others, and make a choices. Nice. May mga anak na ako, pero wala namang gumagalaw. Puro ako na lang. Rayceline, mag-visit ka at mag-urong. Pero nay, kakarating ko lang galing eskwelahan. Nakakatwirang ka pa? Eh, nandiyan naman si ate. Kanina pa siya nakaupo Go! dyan. Kanutusan dyan eh. Magbihis ka doon, mag-urong ka. Ano ba yan? Ang dami naman pinapagawa ng mga activities ng mga teacher ko. Tapos dito sa bahay, ako pa puro inuutusan. Nakakapagod. Ako na lang laging nakikita. Ano ba yan? Racy, ang tagal mo. Bilis-bilisan mo. Wait lang po! Ayan na po! Puro ka wait ha, puro ka wait. Gusto ang grado mo? Okay naman po.
Raisilin, baka pinabayaan yung pag-aaral mo ha? Hindi kami nagpapagod para lang dyan. Hindi naman po, Nay. Graduin mo. Opo. Pag nasa bahay ako, hindi rin naman ako nakakapag-focus. Bukod sa maingay na, natutulog pa sila. Mag-review ka na. Ay, naku. Exam na yun, te. Exam na yun, te. Gusto mo bang mag-exam? Bahala na mamaya, hulaan ko na lang. Madali na lang. Lalo malalagot sa gulang mo. Good morning, class. Morning. In analysis, it includes the individual and branch and object. First is analysis. Miss Cow, tulog ka na naman. Mukhang alam mo na yung mga pinagsasabi ko dito. Inaantok lang po, ma'am. Sa bahay mo gawin yan, huwag dito. Makinig ka. Okay, class, ito na ang final result ng inyong final exam. Okay, congratulations sa inyo lahat. Lang. 20. Hindi ka lang ikaw. 27, hindi pala ako dun. Ako parang buhay ko. Perfect. Okay mo. Buhay mo. Ikaw rin sila. Bawi ka na lang. Perfect na. Review ka. Hindi kasi yung Oo. Sama ka sa amin pag nag-review ka. Oh, Idiki, thank you for the ice cream. So good. Wow, delicious strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Wow naman. Wow. Wow. So class, magkakaroon tayo ng final demonstration na kung saan ito na rin ang final project natin this year. So gusto ko yung instruction ng materials nyo, hindi mema. May magawa, may mapasa lang. Gusto ko, kung gagastos kayo, gagastos kayo. Ayan, dahil natin papayaran, hindi naman kaya ko sabay-sabayin lahat. Ang pamasahe ko, kulang nga sa baon ko. Hindi na nga ako makapagsabi kay mama at papa kasi ang dami na namin binabayaran at pinapaaral. Bibili pa. Eh, di ba, umorder ka pa ng order. Saka mong lanyard. Ano na, pasama ko sa lunes. I mean, deadline na kailangan mo magbayad. Ay, sige. Hindi ko alam saan ko siya kukunin. Ang dami namin binabayaran. Kasi sa pagdaan, required daw tayo na bumili ng pang-shopping. Hindi daw pwede yung t-shirt lang or yung shorts lang. Kailangan, terno. Ang halaga nun, 750. Pwede kayang hindi umorder nun? Ewan ko lang kasi sabi, required daw yan. Pero Wala talaga akong pera para pambayad at sa mga kailangan natin gawin. Hindi totoo yan. Bola lang yan. tinatry ko naman kasi talaga siya. Hindi ko lang talaga kaya. Kasi try yung final project natin. So, pag bumagsak ka din kami. Hindi naman kasi talaga ako marunong sumunod. Kaya, nahihirapan ako.
Wait, there's more! Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita. At the end of this video, I challenge you to answer this question on the comment section. And the question is, how 21st century education affect your mental health? So, good luck! Hi guys! Diba, nasa solusyon na tayo. Number 1, as a student, para maiwasan natin ang pag-iisip sa mga financial problem, pwede tayo maghanap ng pangsamantalang trabaho at mapagkakakitaan upang kung meron man tayong bayarin sa eskwelahan, pwede nating hulug-hulugan. At kung hindi naman natin kayang bumili ng mga materials, pwede tayong mag-recycle. So yun guys! Pangalawa, manana habit at time management. Alam nyo ba kung ano ang manana habit? Ito yung pwede mo naman siyang gawin ngayon, pero ipagsasantabi mo yun at mamaya mo na lang gagawin. Sa tuwing tayo maraming iniisip, nagkukos ito ng stress. Sa tuwing tayo stress, hindi tayo nakakapag-focus sa mga dapat nating gawin. Kaya ang dapat na solusyon dyan, time management at huwag gawin ang manana habit. Tama ba guys? Tama po! Hi guys! Pangatlo. As a future educator, kailangan nating obserbahan kung saan nahihirapan ang mga students. At as a students, kailangan wag nating i-pressure ang mga sarili natin para magawa natin yung best natin. Tama ba guys? Aba, tama po! It's trivia time! According to Mel Robbins, your mental health is everything. Prioritize it. Make the time like your life depends on you, because it does. Hi guys! So, bukod sa mga sinabi ng mga friends ko, ng mga solutions na pwede natin gawin ay, as a future educator, we need to provide an inclusive and supportive environment wherein the students will express their thoughts, ideas, without the fear of being judged. Excel, Nicole, dito. Ano yung mga solutions na pwede nyong i-suggest? Siyempre, allow yourself to relax and then, kailangan may time tayo sa mga sarili natin. So, sa akin naman, surround yourself with supportive friends and families. Para makabanding mo sila at hindi lang para sa sarili mo kapag may problem. Yes! So, yun. Bye, guys! Hi guys! So ano-ano nga ba ang mga available resources na pwede natin gawin sa mga solution na binigay namin? So may alam ba kayo? Wala. Kayo? So kung wala, ako meron. Hindi nga! So ako meron. Una, alamin muna natin ang kalagayan ng ating mental health. Pangalawa, pwede tayong pumunta sa ating guidance or maghanap ng ating counselor. Pangatlo, pwede tayong maghanap din or gumawa ng mga seminar na pwede nating attenan. Thank you! Hi guys! So, pauwi na kami after ng pagod na video. Hi guys! Bye! Bye guys! Hi guys! Did you enjoy our vlog? If yes, don't forget to like and share this video. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and click the notification bell button for more incoming videos. And don't forget to, just remember that it's okay not to be okay. Your mental health is just as important as your physical health. Again, don't forget our challenge. Post your answer in the comment section. The question is, how did 21st century education affect your mental health? Don't forget to follow us on our social media accounts. Bye guys! Okay, pakita mo. Intro. Ito, dati lang. There's more! Hi guys! Pangatlo. Yan, hindi ko tuloy alam. Vlog. So, bukod sa mga sinabi? Sorry ah!
Nakagalit na po kami dito, guys. Ayaw pa nila. A few moments later. Ano ang senyo? Natamimi kayo. Thanks for watching. Please subscribe.